Kaugnay po naman ang malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Cebu dulot ng Bagyong Tino. Kausapin po natin si Dr. Mahar Lagmay, ang geologist at executive director ng UP Resilience Institute. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, magandang umaga po. Yes, sa inyo pong assessment, sir, ano ho ba ang nakikita ninyong dahilan sa pagbaha sa malaking bahagi po ng Cebu? Well, unang-una, nadidinig ko na first time, dati daw hindi binabaha. May bagyo, malakas talaga yung ulan para magkaroon ng ganong klaseng pagbaha, di ba? At aggravated ito ng siguro development. Yung mga nakita kong mga nasa social media, although pinag-aaralan pa po namin, ay nandun sila sa mga gilid ng mga ilog, mga floodplains na tinatawag. Opo. Dapat po sana na iiwas sila doon kasi meron naman mga mapa na nagsasabi na delikado doon sa lugar na yun, lalo na merong masamang panahon. Oho, pero yun nga po ang importance siguro ng pagkakaroon ng urban planning, ano? Sir, may mga pangunang pag-aaral na nagsasabi na hindi ho magiging maayos kapag may katabi tayo mga ilog o kaya dun ho sa area ay talagang flood prone. Ano? Pero ito ho, ganito ho rin ho ba ang nakikita ninyo? May mga nakikita rin ho ba kayong violations dito po sa area kung saan natayo yung mga bahay? Ng 34 years na. Well, yung mga bahay, marami kasi mga bahay dyan, yung mga natayo bago pa tayo na nagkaroon ng mapang magaganda na tinutukoy nga ang mga bahaing lugar. Pero yung mga bago, dapat hindi sila na itayo doon kasi alam naman na delikado yun. Kasi may permit na binibigay dyan di ba? Yun po, kailangan kasi yung ating mga plano ay nakabase sa mga hazard maps na magaganda, no? Kasama yung climate change na scenarios na tinatawag. Nasa batas naman yun, nasa GAA, ang tawag sa kanya multi-scenario probabilistic risk assessment. 2018 pa, nasa GAA yan, General Appropriations Act, hanggang 2025. At kung sinusunod natin to, pati yung mga scenarios ng climate change ay nagagamit sana ng mga local government unit para paggawa ng mga comprehensive land use development plans, mga climate change action plans, saka yung mga LGR-ROP na tinutukoy doon saan yung mga mapanganib na lugar at saka hindi mapanganib na lugar. Maganda sana kung nasusunod natin yun, pero kung masunod sana, baka mas mabawasan natin yung pagkamatay. Alright, base po sa inyong observation at pag-aaral, ano ho ba yung mga kalagayan ng ating mga itinuturing na vital waterways, no? At agricultural wetlands dyan sa Cebu? Ayun, siyempre pag nag-develop ka, sinasakop niya yung mga agricultural land. Pero dapat natin maisip na bawat LGU, dapat iniisip nila kung ano ba yung gusto ng vision ng people in the community? Gusto ba nila ng development? Gusto ba nila ng disaster-free na future? Dapat yun, naisasaling yan doon sa mga plano nila para yung mga hazard maps ginagamit para maging risk-informed and science-based yung kanilang mga gusto na mangyari para sa kanilang komunidad. So balancing act yan, depende kung ano yung gusto. And pagka na-plano na mabuti yan, at least may masusunod, yung mga investments ay naaayon doon sa siyensya, investments ay naaayon doon sa mga panganib, na may risk involved kasi all the time, di ba? Pero gusto natin mabawasan yun para kapag merong growth, economic growth ng isang community, hindi natutupok ng disaster. Hindi nasisira. Tuloy-tuloy ang develop. Ito na nga ho, malaking usapin na naman at nababalik ho parati pag may mga ganito mga trahedya, baha. Yung mga flood control projects po, may mga sinasabi ho ang local government po dyan na parang meron silang 15 flood control projects na parang hindi ho nila naramdamang gumana. Malaki ho ba ang tsansa kaya kung sakasakali na ma-mitigate po yung mga ganitong problema? Kung angkop lamang yung pagkakagawa ho ng mga flood control projects at sa mga flood control areas, lalong-lalo na dyan sa Cebu. Ayan, magiging problema yan, kasi yung mga dike, kung flood control, dike ang tinutukoy nyo. Hindi kasi lahat ng dike ay para pigilan yung tubig na malaki. Na halimbawa, yung minsanan lang sa isang buhay natin nangyayari, yung tinatawag na 100-year
return period, no? Mhm. Pag nangyari yon, although hindi pa namin nakikita yung talagang dami ng ulan, no, pinag-aaralan pa namin. Sa wari ko ay base doon sa description na nabulaga sila, na surprise, ay mukhang mas malaki dun sa historical record. So that means na mukhang rare event ito at yung mga dike na tinayo ay hindi naaayon para sa ganung klaseng baha. I So see. dapat nalalaman din ng mga tao yon kasi it might have given a false sense of security. Oo nga. So, yung mga ganyan ay dapat na isasama sa mga response plans, DRRM plans, mga development plans, para hindi tayo nasusurpresa ng ganito at magiging disaster, lalong-lalo na nang meron tayong climate change na hinaharap. Opo, at ito ho bang nakita ho natin dahil biglaan din ito, no? Parang may mga nagsasabi kahalintulad ito ng bagyong Ondoy dito sa Metro Manila. Anong ho ang inyong thoughts on it? Ayan, ang nakikita ko dito, metropolitan city din yan, sa pinakamalaki sa Pilipinas, gaya ng Metro Manila, no, na napakalaki. Akala natin na ligtas tayo sa mga ganong klaseng mga dilubyo. Hindi pala. Opo. Na-surprise na naman tayo kasi mas malaki ito doon sa ating alam. Ganun din doon sa Cebu, may mga nagte-text sa akin, sinasabi hindi pa nangyari yan. Tinataan sila nung mas malaki doon sa nabaha kesa doon sa alam nila, no? And syempre merong complications yan dahil nagpuputol tayo ng puno, hindi maganda siguro yung development, hindi maganda yung response plans, dapat evacuate sila. Ngayon na alam na natin na nasa panganib yung mga tao. Yes, sir. Maraming mga bagay na complicated the matter. And kailangan siguro mga lessons dito ay wag natin ulitin na. No? Let's not repeat the mistakes. Let's learn from the past disasters so that we can reduce the risk of those in the future Ayun. that have yet to. Yun nga po, moving forward, ano ho ang sa tingin yung pinakadapat nagiging prioridad ng lokal na pamahalaan? Particular na ho sa iba't ibang mga probinsya, lalo na ho itong mga nangyaring nagkaroon ng lindol. Ito lamang po, yung 6.9 na lindol dyan sa Cebu. Tapos ito naman ngayon, yung pagbaha. Malaki talaga ang problema natin kasi may bukod sa pagbaha, may storm surge pa, may landslide pa, may mga hazards pa na earthquakes. At nagkaroon pa lang ng lahar doon sa Negros Oriental, di ba? Lahar yun, related sa mga volcanic processes. So, yan mga ganyang klaseng mga scenarios, we should always remember na kailangan natin pinaghahandaan ito. At hindi, siguro sa mga leksyon dito, mas damihan pa natin at lawakan natin yung edukasyon, damihan natin, build an army of scientists and researchers who will work on this problem. Kasi hanggat hindi natin ito sinosolve, hindi natin ginagamit yung siyensya ng buong makakaya niya, hindi natin ginagamit yung teknolohiya na pinakamabago, pinaka-angkop sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, ay palagi tayong aatras sa ating economic growth tuwing tinatamaan tayo ng disaster. So mag-invest tayo sa mga kakayahan, sa mga local resources, capacity building, training, scientists, researchers, bago tayo mag-isip na maggumastos sa mga dike na pagkamahal-mahal na nakikita natin ay hindi naman umuubra. So that should be a last resort. We should exhaust all possibilities, determine the residual use, at pag hindi na kaya ng nature-based solutions, tsaka tayo mag-concrete type. Katuwang po syempre ng good governance. I think yun na rin ang direksyon ni Secretary Dizon ang makapagpakonsulta at kayo ho ay magiging katuwang sa pagbibigay ng permit sa mga LGUs po. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Yan po naman si Connie. Thank Dr. you. Mahar Lagmay, ang geologist at Executive Director ng UP Resilience Institute.